Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Bali meron lang ako i-share sa inyo mga ka-DIY. Meron dinala dito sa atin isang microwave oven na analog type. So analog type pa siya mga ka-DIY, yung mga sinaunang labas. So ang problema din nito ay hindi umiinit, sabi ng may-ari. So yun ang i-share ko sa inyo ngayon mga ka-DIY. Titingnan natin at ituturo ko rin sa inyo kung paano gawin yung mga ganito na microwave na gumagana na hindi umiinit. Okay, so plug in muna natin dito sa ating AC cord. Then power on tayo. Yan, may power tayo dyan. Yan yung kanyang AC cord. Ito. Then, set natin sa low. Kasi meron low, defrost, medium low, mid high, at saka high. So, kahit lagay natin dito sa ano, sa mid lang or sa high, pwede rin. Okay, so, ang gagawin natin, buksan muna natin to. Tapos, meron tong nilagay dito na tubig na hindi mainit. Yan. So, hindi yan mainit mga ka-DIY. Titingnan natin kung iinit siya doon sa loob. Kasi gumagana ito, hindi naman umiinit. Yung problema niya. So, lagay muna natin sa loob. Then, hindi na ako magkakat ng video para alam nyo hindi siya umiinit. Okay? So, select natin kahit sa 1 lang. Ito. Yan. So, sinalang natin doon sa loob. Balay gumagana naman siya. Yan o. May ilaw. Yan. So, may ilaw tayo dyan. Okay pa naman yung pinakailaw nito. Titingnan natin kung bakit hindi siya umiinit. Kapag hindi kasi umiinit yan mga ka-DIY, possible na may problema tayo sa ating mga magnetron. Magnetron, possible din may problema yung ating transformer. Pwede din magka-problema dito sa kanyang capacitor o sa kanyang diode, high voltage diode niya. Titingnan natin mga ka-DIY mamaya. Pagkatapos natin itong may tapos yung kanyang timer. Yan. Antayin lang natin na kahit sa 1 minute yan ay mapapainit na yan mga ka-DIY o sa number 1 yan. Kaya na yan painitin kasi nakalagay naman tayo sa high. So titingnan natin kung iinit siya. So yan, malapit na. Malapit na tayong mag-off yung ating timer. Antayin lang natin. Kasi sa number 1 mainit na dapat yan kasi naka-high na tayo. Yan yung pinakamadaling pag-test sa kanya. Antayin lang natin konti para matest lang natin kung umiinit o hindi. Para may idea na rin yung mga baguhan na gusto mag DIY ng kanilang mga appliances. So ito ay napakadelikadong appliances mga ka-DIY. Kaya ingat-ingat lang kapag manonood kayo ng ganitong klase ng video. Kasi ito ay pang technician lang sana. So nagsimula naman tayo sa mababa hanggang sa naging technician tayo. So wala parang init yan, no? Wala, kahit nakababad yung kamay ko, wala. Walang init, kahit yung usok niya wala. Ilawan natin. Yan, wala. Pagdating naman sa pinakamika niya, ito yung mika. Hindi pa naman sunog, so okay pa yung mika niya. Kasi iba ang ganito, sunog. Kaya minsan hindi umiinit. Okay, so okay pa yung kanyang mika niya. Takpan muna natin mga ka-DIY. Ang gagawin natin, bubuksan natin ito. Bale, tatanggalin natin yung mga screw nito mga ka-DIY dito sa likuran. Dito sa gilid, ito. Tapos dito sa likuran, tatanggalin natin yan dito. May mga screw yan dito. Yan, tatanggalin natin. Okay, so share ko lang sa inyo. Tara, buksan ko lang muna. Bago natin na buksan, make sure na mag-unplug muna tayo ng ating AC cord. Tatandaan natin, unplug talaga natin yan. So, buksan natin dito. Yan. Dito sa ilalim. Ito pa. Yan. So dito tayo mga ka-DIY sa kanyang mga parts. Yan. Bali, pistolan natin yung ating camera dito. Yan, bali dito yung pinaka parts ng ating microwave oven. So dito sa ilalim mga ka-DIY, ito yung kanyang Yan, bago tayo magtanggal ng mga wiring, i-discharge muna natin yung kanyang capacitor. Ito, gamit lang tayo ng long nose. Yan, long nose.
Tapos i-discharge natin yung pinaka capacitor nito. Baba lang natin konti. Yan. Yung dalawang terminal niya, tatanggalin muna natin ito. Isang terminal. Tapos i-discharge natin ito. Yung dalawang pin sa ilalim. Ito. Yan. Yung pin sa ilalim at saka pin sa itaas, i-discharge natin ng long nose. Ganito. Yan. Discharge muna natin kasi mataas din ang karga nito mga ka-DIY capacitor kasi ito. Ayan. So, nang gagawin natin, tapos, kung bakit hindi siya umiinit, possible kasi kapag hindi umiinit yung ating mga microwave is may problema tayo dito sa ating magnetron. Possible na hindi yan umiinit kapag ito ay may problema or mag-short. Tapos itong kanyang high voltage na transformer. Ito rin. At ito rin mga ka-DIY yung kanyang high voltage diode. Ito yung kanyang high voltage diode na yan. Possible na hindi uminit ito. Yan, high voltage diode. Then, itong kanyang starting capacitor niya. Yan ang parts na masisira kapag hindi uminit yung ating microwave. Possible din na ayaw gumana kapag may problema itong mga switch natin dito sa pinto. Yan o. Ito switch na yan mga ka-DIY. Contact lang naman yan sa switch natin dito sa pinto. Yan. Yan. Ito. Switch. Tapos may switch din yan sa gitna, yun o. Yung normally open at saka normally close. Yan. Bali 3 pin yan. Minsan 3 pin, minsan 2 pin. Tapos dun sa pinakailalim meron din yan. Switch din yon sa isa sa baba. Ito. Switch din yan. Ito. Yan. Switch din yan. So kapag ganito mga analog type is madali lang naman ito trouble mga ka-DIY. Okay, gumawa lang tayo ng tester ganito. Ihang muna natin yung, pagkatapos natin ma-discharge yung capacitor, ang gagawin natin is ihang natin tong sa ating magnetron. Yan, nakahang na yan. Kumuha tayo ng tester. Gumamit tayo ng analog. Ganito. Yan. So, set lang natin yung analog sa X1 or X10 times 10K. Yan. Set lang natin. Tapos ito ay may palo or may contact. Ito. So may contact tayo dyan mga ka-DIY. Goods naman. Tapos yung isang pin is i-ground natin sa katawan. Yan. Possible na may problema o sira yung ating magnetron kapag ito ay may sunog doon sa pinakaloob. Sa loob nito, yung pinaka harapan nito, pag pinull out natin to, may pinakaharapan yan doon. Possible minsan yan ay sunog. Sunog. Yan. Ito may palo. Tapos pagdating sa grounding is wala. Ibig sabihin okay yan. Dito naman sa kabila, ilalagay natin sa kabilang pin. Kailangan wala din siyang body ground. Ibig sabihin yan ay okay. Okay pa yung ating magnetron. Pero hindi 100% yan kasi hindi pa natin nabubuksan doon sa pinakaloob. Pagka magte-trouble tayo ng second trouble, pwede natin kalasin itong magnetron at titingnan natin kung baka meron sunog. So kuha ako ng sample nito. So ito mga ka-DIY ay may sample tayo dito. Ito yung magnetron natin yan. Magnetron yan ng Panasonic. Yan, sample lang yan. Yan, magnetron din siya. Ito, dito sunog sa harapan. Kagaya nito, sunog yan sa harapan. Yan. Minsan kasi is buo yung test. Pag tinester natin dito is buo. Pero doon sa harapan is ganito yung nangyayari na susunog. Ayan, so ito ay napapalitan din minsan hindi na talaga. Pati ito mga ka-DIY pwedeng palitan din yan kapag nagkaroon ng short dito sa sa body. Pwede itong gamitin kapag may mga extra kayo, pwedeng ilipat yan dito. Depende na lang sa gagawa mga ka-DIY kasi minsan nililipat ko kapag meron din naman akong spare. So dito tayo mga ka-DIY, ibig sabihin yan is good yung ating magnetron, pero hindi pa 100%. Mamaya malalaman din natin yan kapag tinroubleshoot pa natin na hindi uminit. Next na gagawin natin is kahit yung transformer hindi na natin i-test, okay lang naman yan. Kapag mag hard trouble na talaga, pwede nating i-test yan. Ang gagawin natin is titingnan natin yung fuse na ganito. Ito. Yung fuse dito mga ka-DIY ay nag-o-open yan o nasisira kapag minsan hindi uminit yung ating microwave.
possible na tinatamaan talaga yung ating fuse dito or napupundi talaga yung pinaka-fuse niya sa loob. Tatanggalin natin yan. Ito. Madalas talaga itong nadadali o nasisira. Yan. Buksan lang natin ganito. Then, yung pinaka-fuse nito is ito. Possible na nag-open yan. Mag-open kapag kasira ito. Yung ating ito mga ka-DIY. Possible din na mag-open yan pag may sira dito sa diode. High voltage diode niya. Okay, so iti-test muna natin yung kanyang glass fuse. Ito. Select na natin sa X1 na. Kasi mataas ang resistance nito. Baka maabot yung kamay natin sa resistance. Kaya nag-X1 tayo. So, importante lang naman sa fuse is may palo siya. Yan, may palo tayo. Yan, may palo. Pagdating dito sa fuse natin, wala. So, ibig sabihin, 100% na nag-open yung ating glass fuse. So, kapag wala kayong pamalit nito, mamaya tuturuan ko kayo. So, ang amperahe nito, ang handle ng amperahe nito is 0.7 amps ata. Yung mga ganito. Yan. Ayan, bali yung kanyang specs ng fuse is 0.7 ampere. Para siyang isang maliit, para siyang refrigerator kapag yung amperahe is ganito. 0.7. Yan, 0.7 yung kanyang fuse. Kasi nag-open siya sa gitna dahil may problema. Yan. So, wala. Wala, open talaga. Mamaya tuturuan ko kayo kahit hindi na kayo magpalit ng ganito. Kung wala kayong pamalit, mamaya tuturuan ko kayo. So, tabi lang muna natin to. Replace na natin or may lalagay tayong mamayang jumper. Tara. Next natin is yung kanyang capacitor ito. High voltage capacitor at saka yung high voltage niya na diode. Ipo-pull out muna natin yan. Gagamit lang tayo ng screwdriver kasi nakabaon to sa loob. Yan, yung lock. Lock at naka-lock yung kanyang ito. Pinaka capacitor. Okay? So, tandaan nyo lang yung mga linya na pinagbunutan nyo. Yan, tatanggalin natin to. Then, tatanggalin natin yon. So, ngayon is tatanggalin na natin itong kanyang high voltage na capacitor. Yan. Para matest na rin pati natin yung high voltage diode niya. Kaya, tinatanggal natin ito. Yan. Tapos, meron siyang housing. Ito. Yan. So, bali na pull out na natin. Yan. Check muna natin kasi minsan yung mga kapasitor is naglolobo dito sa itaas ito. Minsan yan lobo dito sa itaas kaya minsan yan ay palitin na talaga pagka lumobo na dito. Kapag hindi naman lumobo, so kailangan dumaan siya sa tester. Minsan kasi pagka tinester mo is good pero pagka inaktualan mo, pagka inaktual mo siyang i-on, so hindi pa rin umiinit yung ating microwave at namumutok pa rin ang fuse ito. So, kailangan mong mag-actual ng ibang kapasitor. Kasi minsan, nadali na rin ako dito na good naman siya sa tester. Pero kapag inaktualan mo ng ibang kapasitor is nagno-normal siya. Hindi siya namumutok ng fuse. Kagaya nito. Yung fuse dito kanina na tinanggal natin. Hindi na siya namumutok kapag sinalpakan ko siya sa ibang kapasitor. Yan. Pero kapag tines mo is good. Pero kapag inaktual mo mismo, pinagana mo yung unit, namumutok siya ng fuse. Possible din na ito yung problema kahit sa good siya sa tester. So ngayon papakita ko sa inyo, titester muna natin to. Tatanggalin muna natin yan. Yan, ito yung kanyang high voltage na diode. Ang high voltage na diode nito mga ka-DIY, ito po ay matitest gamit yung ating analog. Gamit yung ating analog tester is pwedeng itest ito. Pagkadating kasi sa mga digital tester is hindi yung gagana yung ating digital tester. Kapag ito yung pinang-test natin, yung mga digital type na tester natin, kapag ito yung ginamit natin, hindi ito mapapagana, hindi niya kayang itest itong ating high voltage diode kung wala siyang 9 volts na battery na gagamitin. So, kailangan mong gumamit ng 9 volts na battery para ma-test mo ito. Kapag ang ginamit na tester is digital, kagaya nito digital. So, kailangan ng 9 volts para mapagana yung ating diode or ma-test mo. Sa analog is hindi na pwede kasi kayang-kaya ni analog na mag-test ng ganito, ng high voltage na diode. Okay? So, gagawin natin, ito muna. Ayan, so si analog lang muna yung gagamitin natin.
iset lang natin to sa pinakamataas na range ng, kung may 100k kayo is mas maganda, pero ito kasi is max na sa 10k, so kayang-kaya nang itest ng 10k, pero kung may 100k yung inyong analog tester, mas maganda. So itest natin yan, yung high voltage diode kung good pa. Yan, kung napapansin nyo, may palo siya. Yan o. Yan. May reading tayo, di ba? Yan o. Yan, okay? Pagka binaliktad natin, dito naman yung red. So wala. Yun. So yun mga ka-DIY, kung napapansin nyo, wala siyang palo. Wait lang. Ipat natin dito. Wala siyang contact. Din kapag binaliktad, dapat meron na. Yan. Huwag nyo nga hawakan sa kamay dito. Kasi kayang-kaya kasi i-detect ng tester yung ating kamay. Kaya yung isa lang yung nakalapat, yung isa hindi. Yan. Okay? Dito sa kabila. Yan. So good yan. Dapat isang palo lang naman ito. Pagka tinester nyo kabilaan may palo, ibig sabihin sira yung ating high voltage na diode. Palitan nyo lang ito. So pagdating naman sa kanyang kapasitor is select na natin ito sa times 1K. Pwede rin niya sa times 1K. Zero lang natin para mas maganda. Sa analog is times 1K. Yan. So naka times 1K tayo. Yan. Kailangan ito ay may palo at biglang bumalik. Kailangan pag pumalo yung tester natin is babalik din siya agad. Okay, kapag ka-steady, ibig sabihin short or sira yung ating kapasitor. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, yan ay short. Yan o. Yan. Sira yung ating high voltage na kapasitor. Ayan. Kita nyo? Ayan, sira. Yan, short. Ibig sabihin ng short, nag-zero yung ating tester or pumalo ng sagad. At hindi siya bumalik. Kailangan ng palo ng kapasitor kasi pipitik lang yan at babalik yung ating pointer ng tester. So, sira yung ating kapasitor niya. Sira ito. So, ang value ng kapasitor is, titingnan natin. Pero yung diode niya is okay. Pero yung kapasitor lang is short. Base naman dito is 0.7. So kapag ka 0.7 yung ating kapasitor, yung pinakaano niya, specs niyang kapasitor, 0.7 microfarad. So, pagdating ito mga ka-DIY sa mga replacement, pwede ditong 0.9 or 1. 0.9, 0.8, ganon. Kahit yung 0.9 is pwede na rin dito. Pwede kayo magpataas ng kapasitor dito mga ka-DIY. Pagdating sa mga microwave, mas maganda ngayon, medyo mataas-taas yung ilalagay nyo. So, ulitin natin. Yan po ay short. Sa terminal lang naman dito. Ayan. Okay, short. So, kukuha tayo ng good na kapasitor ganito. So, meron ako ditong kinuha mga ka-DIY, yan o, 0.9 or 0.90 UF. Yung isa kasi is, kita nyo naman kanina, is 0.75 o 0.7. Ito 0.90. 0.90. So, medyo maluma na rin to. So, testing natin. So, tanggalin muna natin to. Ito yung sira, yung short. Kung napapansin nyo ng mga ka-DIY, kapag dating sa tester natin is, pumapalo talaga yan, pabalik. Pagka okay yung ating kapasitor, ganito. Kita nyo, yan, pumitik bigla yung ating tester. Yan, kapag ginamitan natin ito ng times 10K, kapag sinelect natin sa times 10K, ano, times 10K, makikita talaga natin yan. Zero natin yung tester natin para kitang-kita talaga. Sa 1K is pwede na rin yan i-test. Pero mas maganda kung sa 10K para mas mataas yung kanyang pagpalo. Yan o. Yan. Okay, bumabalik. Baliktarin natin. So, dapat ganon mga ka-DIY kapag binaliktad, pumapalo. Ito natin, baliktarin natin. Yon. Kita nyo, bumabalik yung kanyang pointer. Yan. Baliktarin natin. Yon. Okay, isa pa. Baliktarin natin uli. Yon. Dapat bumalik yung kanyang
pointer ng ating tester. Ito yung good na capacitor. So mataas ito konti kasi yung isa 0.7, ito 0.9. So okay lang yan kahit na 0.9 yung ilalagay natin o replacement, pwede na yan. Or mas okay ngayong medyo mataas konti. Ito yung kanina yung sira. Oh, short. Minsan kapag hindi siya pumalo, ibig sabihin sira na rin yung ating capacitor. Ayan, sira na rin kapag hindi pumalo. Or minsan lobo dito sa ilalim, pagka nilagay mo sa flat na lamesa is lobo na talaga siya or hindi siya pantay. Or minsan dito sa itaas niya is lobo dito. Yan, lobo dito, bloated. Bloated yung ilalim. Ganon yung mga sira na capacitor. So ito yung papalit natin. Meron din siyang diode dito. Kahit na ito na yung gamitin natin, okay lang naman yan. Parehas lang naman yung mga high voltage diode nila. Kahit anong specs, basta pang microwave is pwede yung ating high voltage diode. Ito, nakaset to. Mga tanggal natin o mga binunot lang natin sa mga luma din. Ayan. So ngayon is actual natin na ilalagay doon yung capacitor. Okay, kasama na rin itong diode. Or pwede natin gamitin yung diode ng una, ito. Ayan, so ipwesto lang natin doon at saka testing natin. Subukan din pala natin mga ka-DIY sa digital tester, nakalimutan ko kanina. I-select na natin dito sa digital tester natin sa symbol ng capacitance yan, oh, yung may guhit na dalawa. Okay, so select na natin dyan. Yan, mega ohms, buzzer at saka ohms, diode mode, select, nanofarad. So, dapat may makuha tayong NF kasi point lang siya. Point lang yung ating capacitor. Okay, so set up ko lang muna yung ating tester dito. Yan, kapag tinester natin ito, dapat ang lalabas is 0.9. Base dito sa kapag digital yung gamit natin is 0.9 UF, so dapat 0.9 din yung lumabas dito na NF din or nanofarad. So hindi po siya microfarad, hindi po siya microfarad kundi nanofarad din siya. Yan. Yan, 969 nanofarad. Yon, 969 nanofarad or 0.9 or 0.9. Yan, so buo pa ito. Ito yung ilalagay natin. Yung sira kanina, pagdating din sa digital, titingnan natin. OL or 0. Yan, millifarad yung lumalabas at 0. Yan, para may idea na rin kayo kapag ginamitan nyo siya ng digital tester. Okay, so ikabit ko lang muna yung ito. Medyo luma na ito, pero okay pa naman yan pagdating sa tester. Okay pa naman. Yan, so meron siyang holder. Ilalagay natin dito. Yan. Tapos screw na lang natin. Yan. Kasama po sa bag screw yung ating high voltage na diode. Okay. Okay, lalagay na natin. Next is ilalagay natin yung connection nito dito. Sa ibaba at saka sa itaas. Ayan, kahit yung transformer hindi natin i-test, pwede rin naman yan. Ayan. So next is yung kanyang fuse, yung glass fuse. Dahil nag-open siya at hindi na pwede ito, kailangan palitan ng bago. So pwede pa naman yan. Ang gagawin nyo lang is ganito yung pang testing. Yung pinaka-grounding ng ating microwave, ito. Yan, yung pinaka-grounding niya, kumuha na kayo dyan, balatan nyo at saka kumuha kayo ng isang wire lang ito. Yan, pang 1 amp yan. Pwede yan sa 1 amp, 1 ampere. Yan. So, kumuha lang kayo ng isang piraso dyan, then kakat nyo na lang. Ito.
Yan. Tapos, ilalagay nyo dun sa pinaka-holder ng fuse. Ganito. Yan. Ilalagay natin dito. Yan, sa loob. Dito sa loob, yan o. Tapos ilalagay yung fuse dyan. Yun. Okay, so ito na siya. Then, ipapasok din natin doon sa kabilang holder. Dito. Yun. Pang testing lang natin. Yan. So, ganun lang. Yun. Okay. So, yun lang. Nakaipit lang. Nakaipit lang naman siya sa pinaka-holder niya. Ayan. Isang piraso lang. Okay na yun. Pang grounding. Itong wire na to. Pwede naman yan. Yan ang pang test natin. Tapos, ibabalik na natin yung pang neutron dito. Try natin. Ayan. Balik ko na. Isa pa rin. Balik natin. Okay. So, ihang lang na muna natin to. Nakaganito lang. Ihang lang muna natin. Testing muna natin. Ayan. So, dito sa itaas sa fuse niya, pagdating naman dito sa fuse is hindi na natin palitan yan kahit hindi natin tester. Yan, okay pa naman. Gumagana naman siya. So, ibig sabihin okay yung fuse natin. Ito naman, gumagana naman yung pinaka-thermostat natin. So, tester mo natin. Dapat ito ay may palo din kapag sa mga no power kasi kailangan i-tester yan kapag no power. Naka times 1 tayo dyan. Kailangan is may palo lang naman yan sa tester. Ayan ito. Yan. Possible na hindi gumana yung ating ganito, microwave, kapag ito ay nag-open yung ating thermostat or nasira. Yan, may palo tayo dyan. Kagaya lang naman yan ng fuse. Kasi kapag mag-open ito or walang contact, possible na hindi din uminit yung ating microwave. Or wala siyang power. Ito yung fuse niya, okay din naman yan kasi gumagana naman eh. Yan o, may palo tayo. Yan, okay. So, next na gagawin natin is, i-testing na muna natin. Yung ito. So, hindi na tayo mag-cut ng video mga ka-DIY para tuloy-tuloy lang yung ating pag-video. Yan. So, testing natin. Tabi lang muna natin yung mga kalat natin dito. Yan. Ganyan lang, nakahang lang siya, nakahang ganito. Yan, buksan natin. Tapos yung tubig kanina na hindi lumalamig, ay hindi umiinit, ito. Ilalagay natin at i-testing muna natin. Yan. So, plug in muna natin ito. Saksak natin. Dito na lang sa ilalim, dito. Yan. So, na-set up na natin ng maayos. Then, subukan natin i-power on dito. Yan, sa 1. Nilagay ko muna sa 1. Yan, hindi na tayo mag-cut ng video para alam natin na kung uminit siya o hindi. Yan, bali napalitan na natin ng capacitor. Titingnan natin. Lagay natin sa high. Yan, naka-high na tayo. Titingnan na natin. So, antayin na lang natin mga ka-DIY. Titingnan natin kung mapapainit niya na. Kasi nagpalit na tayo ng high voltage capacitor at saka yung diode niya pinalitan na rin natin. Kahit hindi naman palitan yung diode, okay lang. Kahit yung capacitor lang mismong papalit natin is okay na yun. So, marami din naman capacitor na available sa online. So, ito yung kanina, capacitor. Ayan. Kahit na itong bilhin nyo lang, okay lang naman. So, matino pa itong capacitor kung titingnan nyo kasi flat pa siya dito. Kasi minsan yung iba nito is bloated na or lumubo na. Ayan. So, malapit na tayo mag-zero. Titingnan natin kung uminit siya. Ayan. So, tingnan natin. Antayin na tayo ng konti. So, yun. Nag-power off na yung kanyang timer. Tingnan natin yung hot water natin kung uminit na o hindi pa. So, yun. Yan, uminit na siya. Yan. Mapapansin nyo, uminit na. Yan, hindi ko na maawakan kasi mainit na siya.
Ayan. Kita nyo naman sa video mga ka-DIY na umuusok na, tuminit. At nag-moist na yung gilid ng ating baso. Yan o. Ayan. So yung sira lang is yung kanyang capacitor. So yan. Okay na yan. Mainit na. Hindi ko na mahawakan. Sobrang init. Pwede na tayo magtimpla ng kape dyan. So yun lang mga ka-DIY yung isi-share ko sa inyo. Palitan nyo lang ng capacitor kapag is ganun lang yung problema niya. Ngayon is i-unplug muna natin. Ngayon. Ito, ibabalik na lang natin yung pinakaano nito dito. Kahit yung jumper na lang is okay na yan mga ka-DIY. Yung jumper na lang ilalagay natin ito. Yung nilagay natin na jumper, pwede na yon. Kahit wag na nating kahit pwede natin hinangin yan kabilaan, pwede namang nakaganito lang. Nakaano rin naman yan. Nakaipit din naman. So okay lang yan. Kahit ganito lang. So yun lang mga ka-DIY yung isi-share ko sa inyo. So maraming salamat sa inyong panonood. Bali, i-close ko na lang itong. I-close ko na lang mamaya. Kasi nga may ginagawa pa ako doon sa kabila. Yan o. Yan. So yun lang. At maraming salamat sa inyong panonood. Then, sana nakatulong sa mga baguhan. At gusto mag-DIY ng ganitong klase ng repair. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY. GM Tutorial. Bye-bye.